Hello! Mga pala si Papa B. Bumabati magandang araw at wini-welcome kayo sa aking munting channel, RA Glass. Ngayon kasi, meron naman tayong gagawin panibagong video or vlog. Ito ay isang special na pintuan. Kung tawagin natin to ay aluminum swing door louvers. So, kadalasan kasi, lalo na pag cabinet, yung kino-cover namin sa pinto ay pwede cladding, minsan glass. So ngayon kasi, meron nagpapagawa sa aming client. So existing client na namin to. Kung hindi kasi pwedeng i-confine space yung loob. So kailangan yung ventilation, ng air ventilation ay may flow, may papasok, lalabas. So nag-decide kami na itong louvers ang gagamitin natin. So kaya inanya ko yung katropa. Kung interesado kayo sa ganitong topic at free time kayo, so samahan niyo ulit sa Papa B. Punta natin yung publication. Dito papakita natin uli ano ba yung mga ginamit nating materials, paano ba assembly nito, yung step by step. So para kung may ganito rin kayong project o requirements, so makakuha din kayong idea kung paano natin ginawa, no. Kung gusto niyo mga ganitong topic, so punta natin katupa yung ating publication, no. So pero bago tayo magpunta doon katupa sa ating publication, kung mayroon kayo nagawin sa aking channel, huwag niyo makalimutan mag-like, share, at subscribe. Then, kung nakita niyo yan sa ating screen, katropa, yung ating bell button, pakipindot na rin to or pakipress para pag na-press niyo yun, isa kayo sa manonotify at unang makakapanood sa susunod nating mga video, yung bago nating mga video. Ano katropa? So, let's go! Handa naman kayo? Shoutout pala sa mga taga-subaybay ng aking YouTube channel. Yung shoutout sa inyo. Pakita lang natin dito yung mga kailangan natin gamitin o prepared para maka-assemble tayo ng ating aluminum louvers, door louvers. Yan. Itong nakita yan yung accessories. Yan. Ito yung aluminum profile. Yan. So isa-isa natin discuss ano. Ito yung ating angle bar. Ito yung size nito ay half by 1/16. Ito yung pang-cover natin doon sa rivets para hindi naman para malinis tingnan. Okay? Itong next ay ito yung DW bumper. Yan. Yan. DW bumper. Ang ganyan doon. Ito naman yung pang-stopper natin. Parang pang-stopper doon sa pinto para naka-stay. Talagang eksakto yung position niya. Then, ito naman yung louvers. Kung tawagin ito, ventilator blade or louvers. Ito yung pinakang cover ng ating pintuan. And then, ang size niyan ay 3 inches. So, ito naman yung ating counter trim kung saan dito kinakabit ang louvers natin. Yan. Ito naman size nito ay 1 1/2. Next, ito yung tubular natin. Ito yung pinakang frame ng pintuan. Yan. 1/2. So dito kinakabit yung counter trim. Same time, yung counter trim, doon naman kinakabit yung ating ventilator blade. Next, ito naman yung 1/3. Yan. Ito yung 1/3. Dito naman natin kinakabit yung ating jump. Ito yung nakakabit yung semento. Kung tawagin yan door jump. Yan. Okay? So, balik tayo dito sa ating accessories. Yan. Ito yung ating accessories. Ito yung ating docks. Ang size niyan ay 6 mm. Ito naman yung screw. Kailangan din natin ng screw na 8/2. Ito naman yung ating hinges. Ginamit ay butt hinges. Same time, nagamit din tayo ng blind rivets. Yan. Yung rivets ay 4/6 or half by 1/8. Same, gumamit din pala tayo ng 8/2. So doon kinakabit to doon sa minsan doon sa stopper. Ito naman yung ating bracket, angle bar. Itong size nito ay 1 1/2 by 1 1/2 by 1/8. Then ito naman yung ating magnetic catches. Itong catches nito, isang size lang naman yan, ginagamit natin. Then next, ito yung sealant. Ginagamit tayo ng white sealant pala. Sorry, white sealant. Yan. Then dito yung bended handle. Yan. Ito yung bended natin. So ito yung gagamitin na handle. Ano? So yan yung kailangan natin handa katupa. Yan. So after 45, so kailangan natin gakitan. Dito na lumalabas yung bracket. Yan.
ipakita lang natin dito yung paglalagay ng counter frame. Ito kasi lovers, dalawang framing ito. Yung isa, yung hamba, yung pangalawa ay yung pinakang kinakapitan, pinakang frame ng door. So yan sa inside na yan, yung loob niyan, lalagyan namin yan na counter frame. Ito yung counter frame kasi yan, pakita na natin. Yan. So counter frame kasi parang naka-youth channel, medyo half yung niya, yung pinakang labi niya ay mga half inch. So ito yung next move. Ito yung ating counter frame. So pinalagay namin, linagay lang namin sa gitna, center. So ang interconnection pala nito by way of rivets. Nakita nyo yan, rivets. After kasing maibuo na namin yung framing, yung hamba, may forma na namin. Same time, yung pinakang framing ng door, aming mai-assemble na. Same time, nalagay na rin natin yung counter frame. So dito na tayo sa proceeding, mag-cutting na kami ng ventilator blade. Ano? So after kasing makating na namin yung mga ventilator blade, same time prepared na yung ating counter frame, yung pagkakapitan. So dinalagyan yung one by one yung ating ventilator. Bago kasi i-fix yan, kailangan yung lahat ng ventilator blade nandun na sa loob ng framing. Yan, kita nyo. Yan. Yun. So tuloy-tuloy. So ito kasi nga ventilator blade, 4M po na lang natin, ano. Obvious na kailangan na equal yung pagkahati-hati. So yan, realidad mo. Kato pa, yung isa na iwan. So kailangan talagang tanggalin para maipasok. So beware na kailangan talagang lahat na ng ventilator blade, or minsan tinatawag yan ng lovers, kailangan na ilagay na lahat. Kung hindi, tatanggalin mo lahat kasi hindi mo mailalagay siya. So be careful. So, nakita mo kanina, tinanggal ulit, tapos na tinanggal, gawa ng may naiwan isa, nagtatago. Tinago kasi ni Raymond kasi nag-break time, nakalimutan pagbalik. So aware lang. So tuloy tayo. So ito na yung pinakandulo natin. Mapansin mo, katropa, itong mga clearance yan. So equal yan. So every end-to-end ng ventilator blade natin naka-rivets doon sa linagay natin counter frame. Yan o. Nag-decide kami lagyan ng angle bar. So, dinagyan namin yung angle bar ganito. Yung mapapansin mo yung dinagyan na, wala na, malinis na. Yan. So para balance naman, linagyan na rin namin yung top and bottom side. Yan. Ito, kabila. Kung mapansin nyo ito pa, naka-angle din yan. Patawagan na yun, naka-45 degrees itong area ito. Yan. Tingnan natin dito. Ito kasi naka-45 yan. Naka-45 siya yan. So, pag linagay yung isa, yun. Tapos diretso rin yan dito, 45 din. 45 degrees kung tawagin. Kung minsan tinatawag na Cantonese. So malinis. Hindi na, yung ating rivets hindi na makita. No? Yan. So pasilip din natin, katropa. Ito yung ginamit natin na hamba. Ginamit natin dito 1 3/4 by 3. Aluminum din.
Magipansin nyo, ito yung hinges natin. Kung tawagin namin ito, butt hinges. Yan. Ayan. Papas. So, dalawa lang, hangit namin. Kinaganda ng butt hinges kasi, yung space niya, medyo minimal lang kasi nakakatago dito. Tingnan mo. Ito yung pinakang opening niya. Ayan. Ito yung nakatago siya yan. Malambot siya. Bearing type din. So ito na yung ating finished product ng ating kabuuan ng ating symbol. Ito yung pinakampintuan na ng louvers. Itong ginamit natin dito, paikot na yan. Ito yung 1x2 na tubular. Ito yung ventilator blade natin. Depende sa spacing. And then, nagamit tayo ng counter trim. Pinakita natin kanina, no? Yung counter trim. Para hindi makita yung ating rivets, linagyan natin ditong angle bar na half by half by 1/16 angle bar. Manipis lang siya. So, meron kasi niya 1/8. Ginamit natin dito ay 1/2 lang para equal. Yung bindi yung kasi yung counter trim, yung kinakabitan ng ating yung louvers natin, yung aluminum louvers natin ay yung half yun. So, eksakto kailangan half din to para eksakto lang. Mapansin mo, walang labis. Offset, eksakto lang. So, yung spacer natin dito, yung space natin, in between ito, sentro-sentro, almost 2 inches, 158 yung natin dito. So, discretion nyo lang kung gaano i-space nyo, depende doon sa hinihingi. Ito kasi medyo hindi gaano masinsin. Kasi kung ito, ventilation naman to ng lower cabinet. So, andun, kinuha nito yung gas, LPG, yung lalagyan namin to. So, kailangan talagang medyo yung spacing niya, yung air vent niya, medyo malaki-laki. So, dahil ito na yung ating finish natin, so ikakabit na natin doon sa interconnect na natin doon sa ating hamba. So, let's go! Punta natin sa hamba ngayon. So, tinatry na natin na ikabit. So, yan parang sinisipat-sipat na muna kung saan talaga yung exact ng pagkakabitan. So after may kabit natin, papunction test natin kung hindi wala na bang sayad. So importante kasi ang pag na yung pinto natin ay ilagay na natin doon sa interconnect natin doon sa hamba. So the best way ay testingin. Kung hindi na ba sa sayad or swabe na, yan. Okay, eksakto. Yan. So patay yung mga track. So ito na yung ating ventilator aluminum lower door swing. Yan. So papang-synthesis na natin para ito na yung pinakang naikabit na natin sa hamba natin. Ito na yung pintuan. So buksan natin kung swabe. Yan. Hawakan mo dyan. Mga assistant ko pala si... So nabubukas siya ng 160, 90, 180 degrees. Yan o. So pwede mo nang kunin yung items dito. Pull out. Then kinaganda kasi nito, itong ating ventilator blade ay umulan man umaraw, hindi ito makakalawangin, hindi magraras. Hindi siya magpe-fade kasi ito ay powder coated white, powder coated na siya. Same time, kahit umulan siya, hindi papasok yung tubig kasi mag-i-stress lang dito. So medyo matagal lang talagang gawin, pero sulit naman. Yan. So lalagyan pa namin itong stopper para makita. So shatan natin mamaya. Pero kung tatanong nyo kung saan nyo kami makakontak, please dial 0998-541-3688 or sa landline namin 8556-9361. Then ito yung aking kasama si Trick. Nagulat. Yun, yung mga bukan talagang hindi pa no. So lalagay pa namin yung stopper. Hopefully nasundan nyo katropa yung step by step kung paano ginawa yung ating
aluminum lower door. So, kung may mga katanungan kayo at suggestion, paki-comment na lang doon sa ating comment section or paki-message na lang si Papa B sa ating Facebook page or doon sa ating channel. So, kung may nanonood dyan sa ating screen at gusto nyo rin ganitong product or may requirements rin ganitong pintuan, so pakikontak na lang si Papa B sa numerong 0998-541-3688. Nakita dyan sa iyong sa ating screen or 0977-803-0412. At meron din tayong katropa, meron din tayong landline kung hindi available yung cellphone nyo at may landline kayo. Pakikontak na lang si Papa B sa number 8556-9361 para may assist ko kayo, para mabigyan kayo ng estimate or kung gusto nyo maggawa rin ito para mabigyan din natin ng pwede nyo nakuha lahat eksakto yung mga material na kailangan. Message na lang so kung yung mga yung mga expert dyan, so kung meron kayong mga suggestion para mas mapaganda pa itong ginagawa natin, so i-suggest na lang para may input natin dito mas better, may improve pa natin. So yan muna katropa, at subaybayan natin. Abangan nyo na lang sunod natin mga vlog. Meron pa tayong mga gagawin panibagong vlog. Ito may kinalaman naman sa frameless, kung paano ba mag fit ng mga fittings doon sa glass, frameless glass door. Yun ang susunod natin topic, so pakiabangan nyo na lang. So pero katropa, bago tayo tapos itong ating video, huwag nyo naman kalimutan pakishare itong ating importante i-share natin itong ating vlog para marami naman makapanood at makakita rin at makakuha ng idea, hindi man 100%, o may makakuha ng way kung paano gumamit ito o mag-symbol ng ganitong window. So hanggang sa muli, maraming salamat, thank you, maraming salamat, bye-bye, mabuhay tayong lahat. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day.